Gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong September 16, 2023. Nagpasa ng ordinansa ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod na may titulong Ordinance mandating business establishments operating within the territorial jurisdiction of Batangas City to install closed-circuit television or CCTV system and providing funds thereof na higit na pagpapaiting sa seguridad sa lungsod. Ayon kay Konsehal Armando Lazarte na may akda ng nasabing ordinansa, layunin ng nabanggit na ordinansa na masiguro ang katahimikan at kaayusan sa lungsod. Sa pamamagitan ng naturang batas, hindi lamang sa mga main thoroughfares at karsada nararapat magkaroon ng CCTV. Kailangan ding mayroon sa mga establishmento, paaralan, mga ahensya ng gobyerno, gayon din sa mga pampublikong lugar. Hangad din ito na mapalakas ang kapasidad ng Batangas City Police Station at iba pang law enforcement agencies pagdating sa crime investigation, prevention, detection, and solution. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga CCTV recordings, mapapabilis ang paglutas sa mga krimen. Ang mga establishmento na kinakailangang maglagay nito ay mga bangko, pawn shops, money lenders, money remittance services at money changers. Nire-require din na magkaroon ng CCTV ang mga restaurants, fast food chains, 24-hour convenience stores, drug stores, shopping malls, shopping centers, supermarkets, talipapa, hospitals, laboratories, clinic and medical facilities, ports, car dealerships, gas and fuel refilling stations, vehicle maintenance and service stations, gayon din ang mga public transportation terminals, educational establishments, government facilities, cockpit arenas, religious establishments at maging mga major thoroughfares, entrance and exit points at intersections sa lungsod. Nakasaad din sa nabanggit na ordinansa ang kaukulang specifications na ikakabit ng mga CCTV. Ito ay upang ma-maximize ang purpose ng closed-circuit TV at magamit ito bilang ebidensya sa mga magtatangkang gumawa ng krimen. Upang masiguro na nasa maayos na kondisyon at gumagana ang mga CCTV, ang Business Permits and Licensing Office o BPLO ang may mandato hinggil sa listing at notice ng compliance ng mga establishmento. Nagsagawa ng pag-uulat ang ilang tanggapan ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya na miyembro ng City Disaster Risk Reduction Management Council o CDRRMC hinggil sa mga risk mitigation programs na kanilang isinasagawa ngayong panahon ng tag-ulan. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Ang pag-uulat ay isinagawa sa third quarter full council meeting nito noong September 12. Ayon kay City Engineer Dwight Arellano, patuloy ang kanilang declogging activities sa mga drainage sa poblasyon upang maiwasan ang pagbaha. Inaayos din nila ang mga manhole covers na maaaring magdulot ng aksidente sa mga motorista at pedestrians. Natapos na din nila anya ang thermal scanning ng mga circuit breakers sa mga tanggapan sa pamahalang lungsod at sa ilang barangay upang maiwasan ang sunog na dulot ng faulty electrical wirings kalinsabay ng cutting at bundling ng mga kable. Sa bahagi ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pinabatid ni Engineer Marlon Marasigan na naglaan ang national government ng 25 billion pesos para sa pagsasaayos ng drainage sa Barangay Santa Rita Karsada upang masolusyonan ang palagiang pagbaha dito. Kasama din sa naturang pondo ang paglilinis ng outfall sa Barangay Santa Clara upang maibsan ang pagbaha sa BSU Main Campus. Pinaalam naman ni City Social Welfare Officer in charge Yasmin Candava ang ilan sa mga accomplishments ng kanilang opisina tulad ng Food for Work program sa 11 coastal barangay sa lungsod. Nagbibigay din anya sila ng capability development training on disaster response at namahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng bagyong Egay at Guring kamakailan. Bukod sa pagmamando ng trapiko sa lungsod, patuloy pa rin nagsasagawa ng road clearing operations ang task force disiplina ng TDRO. Ayon kay Traffic Operations and Maintenance Section Chief Chris Mark Banaag, mahigpit pa rin ang kanilang pagpapatupad ng traffic ordinance kasabay ng pag-alalay sa ilang road accidents na nangyayari araw-araw. Patuloy din ang cleanup operations ng PLDT at Meralco, kabilang ang pagsasaayos ng mga kable at poste, pagtatanggal ng unutilized na poste, at pole relocations project. Ayon naman kay CGCPO Jerwila Aguilar ng Philippine Coast Guard, nagsagawa sila ng coastal cleanup operations sa mga baybayin ng lungsod. Bukod dito,
Mayroon din anila silang close coordination sa bantay dagat upang maiwasan ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat tuwing may banta ng bagyo. Ayon naman sa report ng Prime Water na ipinabatid ni Engineer Noriel Banaag, patuloy ang isinasagawang rehabilitasyon ng kanilang tanggapan sa mga water tanks at pagpapalit ng mga lumang pipelines at source development projects upang masiguro magandang serbisyo sa mga mamamayan. Nagbigay naman ng paalala si Council Chairman Mayor Beverly de Macuja na maging laging handa at alisto ang bawat isa lalo na sa panahon ng kalamidad. Hinikayat din niya ang lahat ng miyembro ng konseho na magkaroon ng mas maigting na monitoring sa mga lugar na maaaring magkaroon ng landslides at pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Para sa Palakad Weekend News, kasama si Vanessa Villena, Gerson Sanchez reporting. Nagsagawa ng rank inspection sa mga kawani ng Defense and Security Services or DSS ang bagong talagang direktor nito na si Gilbert Alea bago mag-report sa kanilang assigned post noong September 8. Narito ang report. Sa sinagawang inspeksyon ni Alea, ipinaalaala niya ang tungkulin na dapat gampanan ng mga DSS bilang mga tagapagpatupad ng ordinansa ng pamahalaang lungsod at tagapangalaga ng mga pasilidad na pagmamay-ari ng lokal na pamahalaan. Binigyan din niya ang pagpapatupad ng disiplina sa tuwina. Hiniling din ni Alea sa kanyang mga tauhan na palagi maging listo at ugaliing maging malinis at presentable sa kanilang uniforme. Pinabatid niya na magiging regular na gawain na ang nasabing inspeksyon. Nakatakda ding sumailalim sa training ang mga DSS personnel upang madagdagan ang kaalaman at mahasa ang kasanayan upang makapagbigay ng mas epektibong serbisyo sa publiko. Para sa Palakad Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Nag-courtesy call kay Mayor Beverly de Macuja ang ilan sa mga kabataang miyembro ng Brad Marlin Swim Team na humakot ng medalya sa 15th SICC Invitational Swimming Championship na ginanap sa Singapore noong August 26 to 27. Ang Brad Marlins ang kauna-unahang swimming team ng lungsod na binubuo ng mga kabataang atleta mula sa iba't ibang swimming team sa Batangas City. Ang mga ito ay sina Shane Gabriel Geronimo na nagkamit ng gold medals sa 50-meter freestyle, 200-meter freestyle relay, 200-meter medley relay, at silver medal sa 100-meter freestyle, 200-meter freestyle, 50-meter butterfly at bronze medal sa 200-meter individual medley at 50-meter backstroke. Kasama din sina Philip Murcielago Solares na nanalo ng gold medals sa 200-meter freestyle relay, 200-meter medley relay, bronze medal sa 50-meter backstroke, gayon din si Greg Muyong na nakapag-uwi ng silver medal sa 4x50 medley relay, bronze medal sa 200-meter freestyle, 100-meter breaststroke, at si Maria Isabel Acosta na nakakuha ng silver medal sa 200-meter medley relay. May 347 atleta mula sa 12 bansa ang naglaban-laban sa nabanggit na kompetisyon. Kaugnay nito, isang resolusyon ang ipinasa ng Sangguniang Panglungsod bilang pagkilala at pagbati sa kanilang natamong mga karangalan. Kabilang din sa ginawaran ng pagkilala si Dominic Solares ng Aquasonic Swim Team na nagkamit ng silver medal sa 100-meter backstroke, 200-meter medley relay at 200-meter freestyle relay. Ang resolusyon ay pinagkaloob sa nabanggit ng mga swimmers sa regular na sesyon ng konseho noong September 12. Magbabalik ang Palakad Weekend News makalipas ang ilang paalaala.
Hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare, doon sa tamang tapunan! Wag! Nakamamatay! Doon lamang po tayong lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sinisika po natin na maisaayos ang lungsod ng Batangas, ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito. Ang tanging hiling po namin ay palakihin ninyo ang inyong mga anak na may mabuting asal at disiplina. May malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Patunayan po natin na eto Batanggenyo disiplinado. Kaya natin to dahil magkatuwang tayo. Bawal magtapon kung saan-saan. At higit sa lahat, bawal ang plastic sa Batangas City. May pag-asa kung tayo ay sama-sama. Ang pagbabago sa sarili at disiplina, ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. Tinanghal na top 5 ang Batangas City sa 2022 tourist arrivals para sa same-day visitors at overnight stay sa lalawigan. Ang parangal ay pinagkaloob ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa awarding ceremony na ginanap sa Dream Zone sa Provincial Capital noong September 11, kaugnay ng paggunita ng National Tourism Month. Ang mga plaque ay tinanggap ni OIC City Tourism Officer Eric Anthony Sanohan. Para sa Palakat Weekend News, ako si Alvin Rem, nag-uulat. May 40 aso sa lungsod ang sumailalim sa programang Freeze, Pay and Neuter ng Livestock Division ng Office of the City Veterinary noong September 13. Narito ang report. Ang nasabing programa ay ang pag-alis ng matres ng isang babaeng hayop o spay at pagkakapon neuter sa mga lalaking hayop bilang paraan ng pagkontrol ng pagdami ng mga ito lalo na ang mga asong gala. Ito ay sa pakikipagtulungan ng OCVAS sa Provincial Veterinary Office o ProVet. Ayon sa hepe ng Livestock Division na si Dr. Flor Abe, ang pagkapon at pagtanggal ng matres ng aso ay may maganda ring epekto sa kalusugan ng mga ito. Nababawasan aniya ang pagiging agresibo at hindi stressed ang aso na maghanap ng mate na bababahan. Sinabi din niya na mahalaga ang spay at castration upang maiwasan ang patuloy na pagdami ng mga aso o pusang gala na posibleng nagtataglay ng rabies. Lubos ang pasasalamat ng mga pet owners sa naturang programa dahil hindi na sila gagastos pa ng malaki sa mga private veterinarians. Ang spay at neuter ay isang halimbawa din ng responsible pet ownership. Kasama si Ivan Barsa, Liza Perez de los Reyes, nag-uulat para sa Palakat Weekend News.
Pinangunahan ni Mayor Beverly Rose Di Macuja ang opening ceremonies ng Batangas City Government Intercolor Sports Fest 2023 sa Batangas City Sports Center na nilahukan ng mga empleyado ng pamahalaang lungsod noong September 15. 12 koponan sa basketball, 7 grupo sa men's volleyball at 8 teams sa women's volleyball mula sa iba't ibang tanggapan ng city government ang magtatagisa ng galing sa naturang torneo. Pumarada ang mga players kasama ang kanilang mga pambatong news bago formal na magsimula ang programa. Nagkaroon ng ceremonial lighting of torch na pinangunahan ni Madel Villano ng City Assessor's Office, Jobert Mendoza ng Tourism Office at Bernard Gabi mula sa General Services Department. Si Gabi rin ang nanguna para sa Pledge of Sportsmanship. Sa mensahe ni Mayor Beverly, ipinaalala niya ang kahalagahan ng sportsmanship, camaraderie at physical fitness para sa mga empleyado at hinikayat ang lahat na magkaroon ng regular na exercise regimen. Samantala, hinati sa 2 brackets ang basketball teams kung saan ang top 2 teams sa bawat bracket ang maghaharap sa semifinals. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.